Ison, mayong gabi bro, mangutana ko. Biblical ni sa panultihon 26:4 na ingon ayaw tumaga, ay gabi naman ni bro, no? Ayaw tumaga ang nagingon ayaw tumaga sumala sa iyang kabuang. Pero sa versikulo 5, nilikoy raman po bro. Tumaga ang buang sumala sa iyang kabuang. So, sumala sa palihog ko husay ani bro. Bro, gani gikan sa Southern Leyte. So, may gabi bro, no? So, masakong balik, no? Sa panultihon or sa Kawikaan, chapter 26, verse 4. Itong sinabi. Okay, 26, verse 4. Okay, ito. Kung tubangon mo ang pangutanan na binuang, ingon kakabuang sa pangutanan na ini. So, sa 5, tubaga ang pangutanan ng binuang o ang tao nga nangutanan ni ini, makauna-una nga dili dahil siya abdi ingon sa iyang gituungan. So, parang makalibog, no? So, dito sa 4, kung tumagon mo ang pangutanan na binuang, ingon ka kabuang sa pangutanan na ini. So, sa itong muna-una, may kaya siya. Pero sa 5, tumaga ang pangutanan binuang o ang tao nga nangutanan na ini, makauna-una nga dili dahil siya abdi ingon sa iyang gituungan. So, tumagon gihapon ang nangutanan na binuang. No, tumagon gihapon aron makaamgo siya ng minus dahil siya. Ibig sabihin na pasukin mo parang magpakabuang ka rin. Makigtubay ka niya nasama po sa buang aron makauna-una siya nga hina di ay ang iyang panabot. Muna ang ipasabot din ni bro, no? Nga magpakabuang punta aron matubag nato ang mga pangutanan ng binuang aron makasabot sila. Yan mga kapatid. At yan ay ipinayag ni San Pablo. Atin basahin ang sinabi ni San Pablo nga magpakabuang ako. Pagkita ako, natin natin na okay. Okay. So, sa 1 Corinto 11 na 22. Ano yung 22? Dara. Ito. Dili mo ang gamit ng huyang. Sama na po, no? Itong sinabi. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila. Parang connected, no? Diha sa huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila. Aron madali ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa kanyang tao aron maluwas ko. Muna ni, nga magpakabuang po aron maluwas po itong mga buangon. Busa nagpahiuyon ako sa kanyang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Ito bro, parang yan ang kalinawan, tatinawan, Bisaya ang kitane siguro, Bisaya ang utana, Bisaya ang utana, no? So muna gipayag bro, dili sa San Mateo, sa panultihon 26:4 hangtod 5 na magpakauyang po, aron madali sa bisan unsang pagi ang mga huyang. Ibig sabihin na magpakabuang po ka aron matubag itong mga pangutana sa mga buangon o nagbinuang. Kung balik ko na ko. Kung tubagon mo ang pangutana na binuang, ingon ka kabuang sa nangutana ni ini. Tubaga ang pangutanang binuang o ang tao nga nangutana ni ini makauna-una nga dili diay siya abdi ingon sa iyang gituuhan. Mao na. Tubayan gihapon na to na aron siya makasabot. Buangon siya, magpakabuang punta, ato siya matubag.
Muna gingon ni San Pablo nga diha sa mga huyang nagpakahuyang usab ako aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. So mao na ang gipahayag dalo. So okay. So, ang aking topic ngayon, kung mayroon pa kang tanong bro, itanong bro, kasi masir man nato na sa uban, makasir man po sa uban niya. Kalimong kalibo, kato po ng mga kabangan, no? Kaya kung dili na ito matubag, magpalaban na sa mga apology sa USA, ay mga batid, mga ilan sila, kanan sa Catholic Church, no? Kaya acknowledge mo muna sa ilang obispo nito sa diocese nila sa San Diego, California. So, ang aking topic ngayon ay patungkol sa pangalang Jehovah. Kasi mayroong grupo na Jehovah's Witnesses na palaging nagsasabi na ang totoong pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ngunit, ito ay nagpapahayag lang na sila ay walang kaalaman patungkol sa katotohanan. Now, ang tanong, totoo ba na ang pangalan ng Diyos ay Jehovah? Ang sagot, hindi. At according sa Encyclopedia International, Jehovah is an erroneous form of the name of the God of Israel. Bakit? Ganon. Pero kahit wala ang encyclopedia, tayo, ang simpang Katoliko ay makasabi na mali yan. Now, bakit mayroong salitang Jehovah at kailan lang yan lumitaw? Ang salitang or kinilalang pangalan sa mga Jehovah's Witnesses na pangalan ng Diyos Jehovah ay lumitaw lang noong 1227. Imagine, 1,227 years. Ang lumipas mula sa panahon ng Panginoong Hesus, bago pa lumitaw ang salitang Jehovah. Pero ang tanong, bakit mayroong salitang Jehovah? Mga kapatid, ang salitang Jehovah is ang Latinization sa pangalan ng Diyos na Yahweh or na isinulat sa tinatawag natong Tetragrammaton, 4 letters of the name of God, mga YHWH. So, ang YHWH, mga kapatid, ay mababasa natin yan sa Hebrew Bible. YHWH kasi sa Hebrew alphabet before Christ, walang vowels, walang A, E, I, O, O. Kaya ang pangalan ng Diyos na Yahweh ay naisulat lang sa 4 letters, 4 consonant letters na tinatawag na Tetragrammaton. Natin sa mga kapatid kung ang Diyos ay nagsabi ba kung sino siya nang siya tanungin ni San Moses. Atin sa na Exodo 3 hanggang 5. Nang 13 hanggang 15 nang nagtanong si San Moses, ito ang sinabi 13 11 hanggang 15, ito ang sinabi sa Jess, sugdo na to. O kanon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moses, kinsa man ako nga paadtuon mo sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. Ang Diyos bituan, umanan ko ikaw o ginigdala mo na sa katawan gawa sa Ehipto, simbaon ako ninyo binhi nining bukira. Mao kini ang matuod nga gipadala ko ikaw. Si Moses mingon sa Dios, kung natuon ko ang mga Israelita o ingnan ko sila, ang Diyos sa inyong mga katibulangan nagpadala kanako nga kaninyo o mangutangan sila kanako, kinsa may iyangalan, unsa may akong itubag kanila. Ang Diyos mingon kang Moses, ako mao ako,
Ingna ang mga Israelita, si ako mao ang nagpadala kanako, nganhi kanin. I am who am. Now, mga kapatid, kung basahin natin yan sa Hebrew Bible, ang I am who am or ako mao ako, ang mababasa natin doon ay YHWH. At ito ay binigkas nila ng Yahweh. Kaya ang Yahweh ay napakabanal sa mga Hudyo. Kaya pinalitan ito nila ng salitang Lord, Panginoon. Kasi ayaw nilang bigkasin ang salitang Yahweh, baka sila ay magkasala. Kasi yan ay nakalagay sa Ten Commandments. Atin basahin ang Exodo 20 sa 5, sa 6, sa 5, sa 7. Ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo. Silutan ko si bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Ito mga kapatid ang dahilan bakit ang mga Hudyo ay instead tumawag sila ng Yahweh sa Panginoong Diyos, ito ay pinalitan nila ng Panginoon upang hindi sila magkasala sa pagbigay sa pangalan ng Yahweh. So yan. Now, paglipas ng mga panahon, dumating na ang vowels o ang Hebrew alphabet ay nalagyan na ng vowels sa panahon ng ating Panginoong Hesus. Kaya binigyan ito ng vowels, kinuha ang Adonai, meaning Lord, kinuha ang letter A at nilagay sa gitna ng Y at saka H, kaya na-pronounce as Yah. Kinuha din ang salitang Aramaiko na Elohim na ang ibig sabihin God at nilagay sa gitna ng W at H at ito'y binigas na way. Kaya kung idiretso, Yahweh. Yan mga kapatid sa pinaguna ng Christian religion. Now, so, paglipas ng mga maraming taon, I said kanina, 1,227 or 28 years, mayroong isang pare sa Italy na ang pangalan ay Raimundos Martini. Si Raimundos Martini, nilatinize niya ang mga litrang YHWH. At sa Latin, ang Y ay J. Ang H ay H pa rin. Ang W ay V. Ang H ay H pa rin. Kaya ang YHWH ay naging JHBH. Ang JHBH ay kinilala sa simbahan kasi ang pagbigkas niyan ay Jahwe or Yahweh. Yan. Now, ngunit si Peter kasi Raimundos Martini, kasi huli na yung si Peter Galatin, yung German press. Si Raimundos Martini ay nilagyan niya ng vowels ang JHBH. Ngunit baliktad ang kanyang ginawa. Inuna niya ang little E sa salitang Elohim nang ibig sabihin ay God. In-insert niya sa J o H kaya G. Ngunit kinuha din niya ang salitang O sa Elohim at inilagay niya sa H at sa gitna ng H o V kaya G-O. At kinuha niya ang salitang A kinuha niya ang litrang A sa salitang Adonai, meaning Lord, at ito'y inilagay niya sa B at sa gitna ng B at H, that is why B. Ang Ma. Kaya kung idiretso, Jehovah. Ang tanong, bakit mali ang Jehovah? Nang nalaman ito sa simbahan, gibadlong sa simbahan si, ano ba yung gibadlong, no?
Gibandong sa simbahan si Remonios Martinez. Namali yan. Dahil dyan, nawala ang Jehovah. Kasi hininto niya. Kasi mali. Bakit? Ang tanong, bakit mali? Kasi mga kapatid, kung bigkasin natin ang Jehovah bilang pangalan ng Diyos, parang ang sinasabi natin, Diyos Panginoon. For example, maghingi ka ng tulong, Diyos Panginoon, kaawaan mo kami. Yan ang mali, yung Diyos Panginoon. Kasi ang proper, Panginoong Diyos. Diyos Panginoon ang Jehovah kasi ang letter E sa Elohim ay inuna. J. Ginsel sa is ang E, that is why J, yeah. Elohim meaning God man na. Niya kinuha niya ang letter O, wala man niyang salitang nagsimula ng O. Kaya, mali. At ang Adonai, na nilagay niya ang letter A sa B, sa kita ng B at S, ay nangangulugan ng Lord. Kaya, kung bigkasin natin ang Jehovah, parang sinasabi natin, God, Lord, have mercy on us. Yan. So yan ang mali. Kasi ang dapat is, Lord God, have mercy on us. Kaya mali. So, ipinahinto ang kanyang giwagtang na ni Remonios Martinez nang lumipas ang more or less 300 years or mga more than 200 years. Kasi isinilang si Peter Galatin for 1020. Namatay siya 1464. Namatay siya 520. 1520. Kaya 15th century. So nang dumating ang isang pari sa Germany na si Peter Galatin, binuhay niya ang Jehovah. Kaya sinabihan na naman siya, mali lagi na. So sa atong pagkasulti pa, mali yan. Nahinto na naman. At ito'y nawala. Nang dumating ang grupong Jehovah's Witnesses, nang ito'y naitayo noong 1870, na ang unang pangalan ay Bible Student Movement, kasi si Charles S. Russell na nagtayo ng Jehovah's Witnesses ay isang estudyante na masigasing mag-aral, ngunit pike. Nagtayo siya ng grupo na tinawag niyang Bible Student Movement, BSM. Paglipas ng maraming taon, 1914, pinalitan niya ang kanyang grupo pinalitan niya ng pangalan ng kanyang grupo at ito'y tinawag na niyang IBSA, International Bible Student Association. Kasi magpunta naman sila sa ibang bansa, kaya sabi niya international na tayo. Nang namatay si Charles S. Russell, pumalili sa kanya ang judge sa Amerika na si Franklin Rutherford noong 1930. Binalitan na naman niya ang pangalan sa kanilang grupo at ginamit niya ang salitang Jehovah. 1930 to 31. Kaya ang grupo na Bible Student Movement na naging IBSA, International Bible Student Association, noong 1931 naging Jehovah's Witnesses. Yan mga kapatid. At yan ay ibinatay ni Franklin Rutherford sa Isaias 43 Jes. At insahin na bakit Jehovah ang kanilang pangalan. Ito ang sinabi, 43 Jes. Tamo mao ang akong mga saksi ug mga alagad na akong gipili aron makaila kamo ug mutuo kanako ug makasabot nga ako na Diyos niya. Jehovah man ang gigamit nini sa King James. Mo nang gibutan nila saksi ni Jehovah.
Mauna. So, ang pangalan Jehovah na sabi nila, pangalan ng Diyos ay erroneous o mali. Kasi yan ay ginawa o invento lang ng mga pare na sa simulan ay hindi nakinig sa simbahan, kundi sila ay nakinig pa rin. Pero ang kanilang ginawang mali ay ginamit sa isang peke na mga ngaral na walang iba si Franklin Rutherford. Yan mga kapatid, sumali yan, no? So, okay. So, sa Biblia, mas ating hanapin yung mga teksto, no? Ating tingnan ang mga teksto sa King James Version na Jehovah ang mababasa, no? Or kung hindi man sa Isaiah 43 sa lahat ng version, dahil Jehovah ang inilagay sa ubang teksto sa King James Version, kaya ginamit nila Jehovah's Witnesses. Pero bison, salamat sa tubag, bro. Maayo kay dili magpili o pangutana. Yes, bro. Yan ang ating purpose. Magsagot sa mga tanong. Anong mga tanong? Pero hindi ko magsiguro na lahat ng mga tanong ay aking masagot. Pero yung patungkol sa religion, baka masagot ko, no? Yung mga biblical, no? Dahil pangutana, bro, sa Genesis 17:13, kinahanglan magpatuli ang matag usa, pero sa bagong tugon, very good, no? Giingon ni Apostol Pablo, dili mainungdanon. Okay. Very good. Dindot kayo mga pangutana, bro, no? So, okay. Dili mainungdanon ang pagpatuli, kundi pagtuman sa balaod. Wala ka ni magsumpake, bro, palihog o patinaw, bro, mayong balita Biblia. Wala yung magkasumpake, bro, ato lang ang explain, ha. So, basahin natin ang Genesis 17:13 sa sinasabi ng ating Panginoong Diyos na ang dili magpatuli hinginlan. Yan. Maganda ang ibig sabihin yan, bro, sa New Testament. At basahin, ha, for the sake sa mga kapatid natin hindi pa masyadong pamilyar sa Genesis 17:13 na sinabi ng Panginoong Diyos na tulia ang tanan. So sa Old Testament, wala yung episode. Pero sa Christian religion, dagang episode. Pero importante ba yan sa Christian religion? Yan natin linawin. Sa Japan, maraming episode ng mga Christian. Pero maluwas magyapon, maluwas kaya huwag na ilabot sa kaluwasan. Doon na pag inay kahulugan natin linawin yan. No? So, Genesis 17, simulan natin sa 9. Ang Diyos maingon kang Abraham, kinahanglan usab na tumanon mo o sa maabot mo mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo o kanako. Kini ang tumanon ninyo, ang kalalakihan ninyo kinahanglan na magpatuli. So karon, kinahanglan tulion ninyo ang mga taglalaki kung walo na siya kaadlaw. Remember this, bro, ha? Kung walo na siya kaadlaw. Lakit ang mga ulipon na natao sa inyong balay o ang mga napili na palit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo o kanako. Sa 13, ang matang usang kinahanglan magpatuli, agigtimaan niya sa inyong lawas nga magpailang na ang akong kasabutan tali kaninyo o kanako. Walay katapusan. So, timaan, no, sa lawas, ano magpaila, nga ang kasabutan tali sa Diyos o sa mga Hudiyo, walay katapusan. So, dito ka, bro, no, walay katapusan. And remember, na ang malahod sa mga Hudiyo, walay labot ang dili Hudiyo. Before na ito, tinawon, unsay kita sabutan ni sa New Testament. Ating basahin mga kapatid ang Salmo 147:19. Ang malahod sa mga Hudiyo, walay labot ang dili Hudiyo. Salmo 147:19.
Gihatag niya ang iyang mga balaod ngadto sa iyang katawan. Ang gihatag niya ang iyang mensahe ngadto sa iyang katawan. Ang iyang mga balaod o pahimatngon ngadto sa Israel. Wala niya buhata kini sa ubang mga nason. Wala sila masayod sa iyang mga balaod. So, klaro. Now, unsa may gipasabot ana sa New Testament? Binisaya lang ka, no? Unsa may gipasabot ana sa New Testament? Dibigyan mga igsoon na ang Bible, duha ka testaments. There are two testaments in the Bible, Old and New. Old, nagpapahayag sa bagong tipan. Ang bagong tipan ay katuparan sa lumang tipan. I said kanina, remember sa 8 kaadlaw. Now, sa New Testament, ang tole mauna ang bunyag. That is why ang bunyag himuon po bisa kung ano kakanaw. So dili na kinahanglan sa tole sa New Testament ang physical na circumcision. Kay mauna ang baptism. Ating basahin ang Colosas 3:11 hangtod 12. Dara, dili tres. Colosas 2:11 ngadto sa 12. Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya. O di mo na. Dili sa tuli nga hinimo sa tao. Unsa man tulia nga dili hinimo sa tao, atoy prayon. Kundili sa tuli nga iya ni Kristo. Tuli nga iya ni Lord Jesus. Nga mao'y timaan nga kamo na luwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. 12. Mao'y timaan nga nagluwas sa inyong pagkamakasasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, o sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So ang tuli sa Old Testament na kinahanglan yung buhaton, ang katumanan anak mao ang bunyag nga kinahanglan yung magpabunyag ang tao. Kay kung dili siya makasulod sa langit. Ang dili magpatuloy sa Old Testament, hingimlan sa katawan sa Diyos. So, out siya sa people of God. Pero, tungkol kay doon na New Testament, o ang daan at bayan sa bago, o ang bago katumanan sa daan, maong ang iklaro din ni San Pablo, nga gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tao, o dili sa tuli nga iya ni Kristo. O kini mao ang bunyag. Kaya sa pagbunyag kaninyo, gilubong kamo uban ni Kristo. So, ang tuli nga hinimo nga iya sa Ginoo nagluwas gikan sa gahom ni ining lawas nga makasasala. O mao na ang bunyag. Kaya ang bunyag paghugas sa sala. Atong sahon ang buhat 22:16. Noah 22:16. Kaya sa pagbunyag kaninyo, ako sa pagbunyag na nahugasan ka sa imong mga sala, pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. So, pinagi sa bunyag na giulagway sa tuli sa Old Testament na luwas na ka sa atong pagkamakasasala. O aking balikan ang Colosas 2:15 ang makonek nato sa Galacia 3:27. Ating basahin na ko nga mao'y timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom nining lawas nga makasasala. Kaya sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo, sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. So, nagluwas sa pagkamakasasala ang tuli nga iya sa Ginoo nga mao ang bunyag. O tungod ni ana, dili na ta hinginlan kay mahiusa naman ta sa Ginoo. Remember sa Old Testament ba? Sa Old Testament hinginlan ang dili magpatuli. Bukod pasabot, wala siya mahiusa sa Diyos.
o sa New Testament, ang tuli nga niya, iyan ni Lord Jesus, mo man ang bunyag, mo nang pinagi sa bunyag, dili ta malayo sa Ginoo, hinunua, makiusa ta. At umasahon ang Galatia 3:27. So, muna nakalindot sa bunyag, magyulabay o tuli sa Old Testament. Gibunyagan ka mo, aron magiusa kang Kristo. O busa nakaambit ka mo sa kinaiya ni Kristo. So, pinagi sa tuli na iya ni Lord Jesus na mo ang bunyag, naiusa ta, buta sa mo, dili tahinginlan. Sama sa Old Testament nga dili matuli, hinginlan sa katawan sa Diyos. So, ang mabunyagan nga mao ang tuli na iya ni Lord Jesus, mahiusa ni Lord Jesus. O mao na ang masihan na makasulod ta sa kingharian sa langit, na mao na gyud ang katumanan sa kahiusahan nato sa Dios. 1:3 nato sa 5. Gimo din. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa kingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usap. Unsa man pagkatao pag-usap sa usa ka tawo magulang na nangutana si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usap. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa kingharian sa Dios gawas kung matao siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Bot masabot, walay makasulod sa langit kung dili siya matuli sa tuli na iyan ni Lord Jesus na mao ang bunyag. So mao na bro. So sa New Testament, wala na ikwenta ang physical na tuli or circumcision. Ang gitanaw sa New Testament, mao ang espirituano na tuli na mao ang bunyag. Bot pasabot, isot man o dili ang tao o lalaki, basta kay nabunyagan siya, makasulod siya sa langit. So, di bali ang physical na kahintang sa Christian religion, di bali. Walay kwenta na. Walay matter na, no? So, mula bro. Pero sa bagong tugon, giingon Apostol Pablo, dili manungdanon ang pagpatuloy o dili pagtuman sa balaod. Waka ni magkasumpaki bro. So, mauto ito ba bro, no? Ang balaod alang lang sa mga Hudyo. Pero atong masahod yun sa New Testament sa Roma 3:20. Huwag yung lambot ang dili Hudyo sa balaod. Masahod ha? Roma 3:20. Manin ka na yung mga sabalista, mag-apil-apil ay yung balaod sa mga Hudyo. Munang nagpaka-Hudyo. Ito masahod. Na walay lambot ang dili Hudyo sa balaod. 3:20. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Klaro. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod. Balaod para na din sa mga Dios. Na ito pang basahon na igsoon ang Galatia 3:15. Na ang akong computer ng palong sa kung palong sa linog. Dili pa ating basahin mga kapatid ang Galatia 3:15 or 2:15. Kung hindi ko ako kalimot, no? Ang sa 2:15. Na wag may mga tanong ang balaod wala literal yan. Okay. Sa 16. Apan nasayod kita nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa iyang pagtuo kang Kristo Jesus o dili sa pagtuman sa balaod. Klaro? Kita usab nagtuo kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanato nga matarong pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus. O dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. So, walay kwenta ang balaod, no? Kung mag-isunod ka o Christian religion, wala nga. So, napa dito sa Roma, no? At kung balikan to, Roma 3:30. Gingo din eh.
Sanglit usa raman ang Dios ug himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikat sa ilang pagtuo ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasamot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, hinuno ha, gilig-o nato ang balaod. So gilig-o ng balaod pinagi paghatag sa insaktong kahulugan. So dili natong literal nga balaod nga gipasabot kay ang kahulugan sa balaod gitinaw naman sa Christian religion nga mao ang paghigugma o ang respetuhan na po mga butang. So, mao na bro, no? So, gugma na ang ipatigbabaw sa New Testament. Mao na naglig-on sa balaod. Okay. So, okay. So, mao na bro. Thank you sa pangutana bro. Ha? Salamat. Kay matulunan noon daghang maka-ambet, no? Daghang pa rin mga teksto bayan sa balaod na wala ang kwenta ang balaod sa mga Hudiyo kasi ako sa sauna ay ako nga nagi naman ko igalit sa likod. Balaod. Ang mga silent po makakuha po ninyo bayan sa balaod. Okay. Ito ha. Okay. Pag-ingon, akong ibasa ganyan nga gilig-on ng balaod. Ano, tungkol kay kuyang ang balaod sa mga Hudiyo. Hebrews 10:1. Kung basaw na, gilig-on ang balaod. Pinagis paghatag sa saktong kahulugan kay ang balaod sa mga Hudiyo kuyang. Hebrews 10:1. Murang mga Samarista, kuyang po na sila kay nagpaka-Hudiyo mo na. Hebrews 10:1. Ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang. Landong lamang kini sa maayong mga butang nga umaabot. Klaro. Ang samang mga halad gihalad kanunay matag tuig mo sa unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tao nga muduol sa Dios pinagi ining mga halad. So ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit. O mao na ang sa gisaysay sa Roma 10:4 nga ang sinod Jesus mao ang katapusan sa balaod. Ato basaho na Roma 10:12. Okay. Alang kini sa tanan sanglit wala may kalainan sa mga Hudiyo sa dili Hudiyo. Ang Diyos, 10:4. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Malinaw. Kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Aron ang tao himuong matalong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So wala na iko'y ang balaod kay si Jesus manang katumanan. Okay. Dito pa sa 1 Timoteo 1:9. Ang balaod wala himuha alang sa mga matarong. Dili alang na sa mga masinupakon, mga Hudiyo, mga Samarista, masinupakon. 1 Timoteo 1:9. Magamit kayo sa Samarista, bato sa Samarista. Ug angay hinumduman nga ang mga balaod wala himuha alang sa maayong tao, kundi alang sa mga malapason o sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios o sa mga makasasala, sa mga dili Dios noon o dili balaan, sa mga tao nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno. So ang balaod dili para sa mga mayong tao. Mga Samarista, dili na sila mayong tao. Lang, no? So, okay. So, muna bro, no? Bahin sa balaod na ang tao isipon yun sa Diyos na matarong pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa balaod. Okay, ito pa, no? Sa Roma 3, sa Galatia 3:11, na di yun isipon sa tao nga matarong, ang di yun isipon sa Diyos na matarong ang tao pinagi sa balaod. Galatia 3:11.
Busa klaro kayo nga walay tao nga isipon sa Dios nga matanong pinaagi sa balaod. Kaya ang kasulatan na lingon man ang isip sa Dios nga matanong mabuhi pinaagi sa pagtuo. So wala na din ang balaod. Pagtuo na. Kaya kung mag-isip ang balaod, pero physical mo na, samtang ang pagtuo spiritual. So wala na naikwenta sa Christian religion. Ito ba? Galatia 3:25. Galatia 3:25. Kani, perfect yun yung nindota sa batok sa mga sabalista. 3:25. Apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balahon dili nga maoy magdumala kanato. So lagi kwenta na ang balahon. Ang Judas 26 mga igsoon nga nag-ingon na si Lord Jesus dili cross ang gikamatian kung dili poste. Nagbayar na sa ilang saksing bakakon. Nabagay na sa Bible ng saksing bakakon. Ato basakon, pero dili ka ingno nga bugal-bugal. So, saksing bakakon. Salmo 35:11. Biko din mga bakakong saksi, nagbutang-butang kanako o gipasangin nila ako nga nakasala. Mga bakakong saksi, gipasangin ng simbang katoliko nga nakasala kay nagsimba ko ng Diyos. Igo sila ngayon. Malakias 3:5, mga bakakong saksi, gisbutang yabon. Gimo din Ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon, muani ako kaninyo aron paghukom og sa pagsaksi batok sa mga diwataan, sa mga mananapaw, sa mga bakakong saksi. Mga bakakong saksi. Sa mga galon nga nanika, sa mga namintaha, sa mga biyuda, sa mga ilo, sa mga langyaw, o sa mga walay tahod sa Dios. Dili maibawan ko nato mga igsoon na dunay kanang mga diwataan, isbutan na din o pagsaksing batok sa mga pagsaksing batok sa mga diwataan. So na mga diwataan. So isbutan din bakakong saksi. Ano nga Jehovah's Witnesses Di na katong ilang duwa ka mag-iit ka na kumputan mo. Tinoon mo nga saksi, Brad. Tinoon. Ang Ginoo sa Bible, ang Ginoo na saksi nakakita man. Nakita ka sa Ginoo. Hindi, ito na. Singgit ng mga tao. Kaya ang nasa Bible na tinod na saksi, nakakita. Atong saan ha? Ang buhat, 22:15. Na ang ato na saksi, nakakita. Pero sila, sa pagkatinod na saksi, huwag man sila kita. Huwag na rin sila kita sa amahan silang apuhan. Kaya pa bang si Lord Jesus? Huwag nung dahil masaksi. Buhat 22:15, kung sa ingon, kay ikaw mahimong iyang saksi o magmatuhod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita o nadungog. Singgit ng mga tao, katawaan na yun itong duha ka saksi nga ilang militer. Di lang ko magnalan. Sulong man sa mautanan, kamura, tinood mga saksi, happiness. O tinood kita saksi. Yang tinood ng saksi, nakakita man ang nakanungog sa Ginoo. Nakakita na ito, nakanungog ka pag-wali sa Ginoo. Ingon na ito, basa, tusa. So, mga isoon, nakli mga bakakong saksi. Sa New Testament, kay Old Testament man to, ato masaw ng Ebanghelyo ni San Marcos, na doon ay daghang mga saksing bakakon sa 14:26. Gimo din San Marcos 14:26. So, daghan 14:26. Gimo din 26. Unya na 14 ay 56, correct. 56. Daghang mga saksi ang resulting bakak bato kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga bayad. Daghang mga saksi ang resulting bakak. Ako ang binuangan literal po na ako. May saksi din Ikaw, katoliko ka, katoliko. Ikaw, sabista ka, sabista. Ikaw, tsaka ka.
kuan ko, ni Buragin. So, ikaw lang, ikaw mo'y saksi. So, ikaw, gigigo din yun. Daghang mga bakakong saksi. Magkatawag sa plaza sa una. So, dapat ito'y video sa una. Kasi, wala mauso, no? Sa buhat, Jess 41, mga bakakong saksi. Ato ba sa una? Buhat, Jess 41. Ito ang sinabi. Wala makakita kaniya ang tanang mga tao, kundi kami lamang ang mga saksi na gipili sa Diyos. Nangaon kami o nanginom o man kaniya, human siya mabanhaw. Sumuni ang tinuod na saksi. Na nangaon o nanginom, human mabanhaw ang Ginoo. Tingnon dahil ako sila. Ikaw lang. Ang tinuod na saksi din nangaon man o nanginom, human sa Ginoo. Kano sa man mo nangaon, human sa Ginoo. Saksi magkabutin nun. Sana. Muna, no?